Habang busy ngayon itong TNT Tropang Giga dito sa plano nila na makasurvive dito sa twice to beat disadvantage kontra Magnolia, may mga reports ngayon na sinusubukan daw ng management na kunin yung rights nito si Christian Stan Hardinger mula dito sa Zamboanga Valientes. Ito kasing Zamboanga Valientes na ang bumili dito sa Terra Firma Jeep. So, yung rights ni Stan Hardinger nandito na ngayon sa Zamboanga. Ang balita kasi, mukhang ito raw Zamboanga Valientes ay ready naman na makipag-usap dito sa TNT Tropang Giga basta maganda ang magiging offer ng tropa. So ang tanong ngayon, sino kaya pwedeng ibigay ng TNT para dito sa rights ni Stan Hardinger? Matagal-tagal nang hindi naglalaro si Stan Hardinger at hindi na rin to bata. Pero alam ng TNT na malaki pa rin ang makukontribute nito sa kanilang koponan kung sakasakali makuha nila. Kaya nga gusto nila na makuha ito. Ang tanong, sino naman kaya ang hihilingin ng Zamboanga para dito? Yan ngayon ang pinag-uusapang mabuti ng dalawang panig. At dahil nga nasa Zamboanga na itong rights ni Stan Hardinger, pwede natin sabihin na hindi na ito maiipit ng SMC. Kaya nga ngayon, ang tanong dito, mapunta nga kaya si Stan Hardinger dito sa TNT. Kung sakasakaling makuha nila yung rights ni Stan Hardinger, ang laking panalo nito para sa tropa, hindi lang sa season na to, kung hindi maski na sa mga susunod, kung saan magagamit nila ng mabuti ang big man na to. Tandaan natin sa balita nga, si Cedric Fairfield makukuha rin nila, kaya malamang itong si Stan Hardinger ay makapagdagdag pa ng lakas dito sa TNT Tropang Giga. Kung sakasakali na matuloy nga ito, ang laking bagay niyan para dito sa TNT, lalo na at magagamit talaga nila yung ability, yung strength at yung syempre yung laki ni Stan Hardinger para matulungan itong si Ronde Hollis Jefferson at yung mga local players nila. Kaya yan ang magiging good development para dito sa TNT. Samantala naman, ang balita naman natin tungkol dito sa San Miguel ay meron daw mga lumalabas na reports na kinakausap din nila itong Zamboanga Valientes, yung same team na kausap ng TNT. At ang gusto naman daw gawin ng San Miguel ngayon, ang kunin ay yung first round draft pick nito. Dahil sa ngayon, yung first round draft pick ng Terra Firma nandito na sa Zamboanga. Alam natin na ang Zamboanga gusto magpalakas ng koponan, pero determinado raw ang SMB na makuha yung first round draft pick nito. At ang usapan na lamang daw kung sino ang ipapalit. Willing daw ang San Miguel na i-offer itong si Jeron Teng para dito sa Zamboanga Valientes. At kung tatanggapin ng Zamboanga yon, masasabi natin na done deal na ito. Zamboanga Valientes makukuha si Teng at yung first round draft pick naman nila dito sa San Miguel. Ngayon, depende na lamang kasi yan kung itong San Miguel Beer talaga ay makukumbinse itong Zamboanga. Kasi ang alam natin, meron ding mga ibang teams na interesado dito sa first round draft pick ng Zamboanga at nandito na rin yan sa management kung alin ang bibigyan nila. Ang San Miguel daw ready na ibigay kung hindi si Jeron Teng baka si Motaw Tuwa. Isa doon sa dalawang i-offer nila dito sa Zamboanga at kung sino man ang hilingin ay tsaka yun ang ibibigay nila. Sa ngayon kasi itong San Miguel, gustong makasiguro na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa pagpapalit ng mga, sabihin natin mga players, yung mga batang players papalitan na, yung mga matatanda at mga veteranong hindi na nagagamit. Kaya nga ngayon, ang San Miguel actually hindi pa rin sure kung sino yung mag-a-apply sa draft. Parang ang sigurado pa lang kasi ay itong si Will Gosum at si Jason Brickman. Yung iba hindi pa, pero gustong makatiyak ng SMB na favor nga yung mga malalaking pangalan katulad nila Quentin Brown, si DJ Fenner, si Darren Mayo at yung iba pa ay mag-apply. Gusto nila masiguro matiyak na sila nga ay merong draft pick para mapili nila kung sino ang kukunin. Ito namang Magnolia Chicken Templados ngayon ay under big pressure na raw ayon dito sa mga insiders dahil yung management daw nila napag-iisipan na kapag natalo pa sila dito sa TNT Tropang Giga sa serye na ito ay mapapalitan na si Chito Victorero. Sa totoo lang, marami namang fans ng Magnolia, yan talaga gustong mangyari noon pa. Palitan na raw ito si Victorero dahil ang nangyayari naman daw malakas sila sa umpisa at na-eliminate ang maaga. Ngayon itong Magnolia, alam natin na for the most part, nung elimination, sila number 1 seed pero nag-collapse sila nung bandang huli at ang napuntang number 1 ay itong San Miguel. Ngayon, itong Magnolia, nawala yung twice to beat advantage nila at nalagay sa isang winner-take-all na game kontra sa TNT Tropang Giga. Kaya nga ngayon, kinakailangan pag-isipang mabuti ng Magnolia kung alin dyan ang kanilang sabihin natin gagawin kung papalitan si Victorero. Kung sino yung mga coaches na pwede nilang ilagay na papalit.
Sa totoo lang, marami namang options dyan kabilang na itong si Johnny Abarrientos, alam natin yon. Pwede rin nilang gamitin itong si Alvin Pato at pwede rin silang kumuha ng mga outsiders katulad nila Aldin Ayo, si Chris Gavina at marami pa maski si Alex Compton, si Jimmy Alapag. Ibig sabihin hindi naman mawawala ng option itong Magnolia Chicken Templados if ever mag-decide nga sila na kunin yung isang magaling na coach na papalit kay Vic Tolero. Ang importante lamang kung ikaw Magnolia, mag-take ka na ng steps para mabago yung sitwasyon dito. Dahil ang hirap ng ganitong lagay na magpapalit ka ng mga players, magdadagdag ka ng mga reinforcement, pero yung resulta hindi nagbabago dahil yung sistema na pinapairal ng coach ay parehas pa rin at hindi sabihin natin nag-i-improve. Kaya nga huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na mapalitan na itong si Chito Vic Tolero at ang gagamitin nga nila ngayon ay mga panibagong coaches para mag-iba na direksyon ng Magnolia. Sa ngayon itong Barangay Ginebra ayon dito sa mga insiders ay nag-a-assess dito sa mga available free agents kung sino-sino mga pwede nilang kunin. Alam natin si Stanley Pringle free agent na yan pero hindi na raw yan babalik sa Ginebra. Ang posible raw nilang makuha andyan of course itong si Vic Manuel, si Terence Romeo, si Paul Samar, si Tyrus Hill, pwede rin nilang kunin yan at itong si Mike De Gregorio at marami pang iba na mga players na available na pwedeng madagdag dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Ngayon, ang tanong dito kung sino sa mga free agents na yan ang pupwede na maisama dito sa roster ng Gene King. Sa totoo lang, marami dyan na pwedeng sabihin natin makatulong dito sa Ginebra. Hindi man mga superstars yung mga free agents na available, malaki pa rin mga maiaampag yan dito sa Ginebra kung mabibigyan ng pagkakataon. Sa mga nabanggit na mga free agents, mukhang ang pinaka sabihin natin most likely na makukuha dito ay itong si Nick Demusis o kaya naman ay itong si Tyrus Hill. Isa daw dyan yung malamang na makuha ng Barangay Ginebra. At alam naman natin ng Ginebra, naghahanap talaga yan madalas ng mga wingmen para maidagdag dito sa kanilang roster. At parang iyon ngayon nga magiging sabihin nating option ni Coach Tim Cone. Kaya nga hindi na tayo magtataka kung papirmahin nga ni Coach Tim Cone yung mga nabanggit na free agents. Dahil sa ngayon ito talaga si Coach Tim mukhang gustong magkaroon ng mga additional na mga field foreigners na maisasama dito sa kanyang bench para maging mas magkaroon sila ng tinatawag na pagbabago sa kanilang rotation dahil ayaw ni Coach Tim Cone na maging predictable yung kanyang sistema. Kaya nga iba't ibang mga players ngayon ang posible na magamit at maidagdag ng Barangay Ginebra dito sa roster nila. Lalo na at alam nila hindi magiging madali yung laban kontra dito sa Converge sa playoff. Shoutout kay Katsakino Dokusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, Enju, kay Anthony Alon, Michael D, Joshua Giray, Rosales at Espejo family, RG Bueno at Dalina family, at ang iba pa natin na mga regular na taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang.